insufficient. It is a violation of pertinent constitutional provisions, and it is likewise jurisdictionally void, and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of laban kay VP Sara. Kaya ang pagsasalin sa Pilipino ng salitang forthwith ay agad. Kaya dapat at kinakailangan ng Senado na gawin ito ang kanyang tungkulin na aksyonan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ng walang antala. Dito nakatuon ang sulat ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Ay, sino raw? Pangulo ng Senado. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. At syempre, don't forget i-bell all nyo para may notification kayong natatanggap. Sa tuwing tayo ay may upload, kayo yung unang-unang makakita. Pero medyo nalulungkot tayo Ito na naman tayo, bumabalik na naman tayo sa... maraming nagko-comment, bakit wala raw akong video? Hindi ko ho alam anong ginagawa sa atin ni boss. Ang alam natin, tayo ay masipag at lagi tayong nag-upload everyday. Ang tanong dyan, siya ang tanongin natin, boss, ano nangyari Ito pag-usapan natin. Pinatitigil na impeachment ni Bibi Sara. Yan ang mga dapat suportahan natin, yung pagsulong na hindi ma-impeach si Bibi Sara. At bakit minamadali, Nino? Sino nagmamadali? Anak ng tipaklong naman. Bakit biglang ata nagbago ang ihip ng hangin? Sino naman yan? Ang pangalan niyan, Tel. Kaya naman pala daw, ngayon siya ay nagmamadali na umaksyon. Dati, parang ayaw niya pa Ibig sabihin, hindi mapipilit ang mga senador para madaliin ang impeachment. Ngayon, ang ihip ng hangin, iba na. Mamaya abangan nyo kung bakit. Ang sabi ng ating mabuting kaibigan, yung asawa daw. Nabigyan ata ng isang ang tawag dito, na-appoint ata as a special envoy. Sino ito? Anak ng tipaklong dahil ba na-appoint, ganun-ganun na lang? Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Nakatatak na yan sa taong bayan. Yung mga galing na biglang bumabaligtad, bumabalimbing. Sisimulan natin ang ating reaksyon at talakayan sa pamamagitan ni Robin. Pero, ang focus dito, bakit ba? Magkano? Siguro, maganda yung offer kasi na-appoint Yung asawa na-appoint. Kilala nyo ba? Type nyo sa comment section kung kilala nyo siya. At ang alam natin, yung tatay nito, siya ang presidente ng PDP. Nung panahon. Kaya nga, medyo hindi siya pwedeng sumangaluwat Ibig sabihin, hindi siya pwedeng bumatikos kasi ang tatay niya, ang presidente ng PDP noon. Ito si Tatay Digong, di ba PDP rin? Ano nangyari ngayon? Bakit bigla-bigla na lang ata gusto mong madali ng impeachment? Simulan na natin At sa dulo ng ating video, kung sino yung mamang ito, kilala nyo. Kung kilala nyo, i-type nyo sa comment section. Ito na. Itigil ang impeachment. Just in, isang grupo ng mga abogado mula Mindanao ay formal nang naghain ng petisyon for certiorari and prohibition sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangunahan nila Attorney Israelito Torion, Attorney Martin Delgra, Attorney James Reserva, Attorney Hilary Olga Reserva ang petisyong humihiling sa korte na magpalabas ng temporary restraining order upang pigilan ang pagpapatuloy ng impeachment. Kasama sa mga pumirma sa petisyon ang ilang konsehal ng Davao City, pati na rin ang mga political vlogger na sina Darwin Salcedo, Lord Byron Cristobal at Lord Oliver Raymond Cristobal na matagal nang kilalang taga-suporta ng pamilyang Duterte.
Wala pang opisyal na tugon ang Korte Suprema sa naturang petisyon. Ngunit inaasahang magiging mainit ang labanan sa pagitan ng mga taga-suporta at kritiko ng Vice Presidente sa mga darating na araw. Wherefore, in view of the foregoing submissions, it is respectfully prayed that this Honorable Court that immediately upon the filing of the petition, issue a temporary restraining order and a writ of preliminary injunction directing the Senate of the Philippines to cease and desist from conducting impeachment proceedings based on the defective articles of impeachment, declare the articles of impeachment null and void for failure to meet constitutional requirements on verification and proper initiation of impeachment proceedings, and for failure to accord due process to Vice President Sara Duterte prior to the filing with the Senate of the defective articles of impeachment and or for malicious non-action of not one but 3 prior impeachment complaints in order to bar the application of the Francisco ruling, which would have prevented the filing of the subject fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Grant a writ of prohibition permanently enjoining the Senate from proceeding with an invalid impeachment complaint and issue such order reliefs as may be just and equitable under the circumstances. Dito lalabas na talagang unconstitutional at talagang minadali nila ang pagkakapasa ng impeachment complaint ni Vice President Sara. Samantala hindi makamove on ang mga loyalista na fake news daw pinapakalat ng mga DDS na wala daw kumakaway kay BBM. Ano ito? Pinakitaan na kayo ng video at ebidensya, fake news pa rin. Kaya't ang DDS na ito na si Tagabukid ay lalo pang inasar ang mga loyalista. Narito ang full video, panoorin natin. Totoo naman. Lahat yung nakikita yung video, totoo yan. Magsisinungaling ba yan? Yung video na yan, nakita nyo naman, kahit magkakaway-kaway ang mama, isnab pa rin ang nangyayari. Wala pa rin pumapansin sa kanya. Pero si Tatay Digong, palakad pa lang, talagang sinasalubong na kagad ng ating kababayan, nagpapa-selfie. Ganon katindi ang mga Duterte, lalong-lalo na si Tatay Digong. At maaasahan natin naman talaga ang mga Duterte noon pa. Kaya nga, gustong-gusto ng ating kababayan mula Luzon, Visayas, Mindanao, mga migrante at mga OFW, lahat sila nagsisigawan na ibalik na ang mga Duterte, si Tatay Digong. Sana nga, bigyan pa siya ng kalakasan. Umabot pa yung katawan niya, umabot pa yung lakas niya ng 100 years. At para makapaglingkod pa siya sa 2028, kung papalarin pa. Sana ibalik yung mga dating ginawa niya. At hindi tayo hadlang. Kasi ang ganda ho ng ginawa ni Tatay Digong noon, di ba? Ngayon, anong mga balita ngayon? Sangkatarbang, di ba? Ano dito, ano doon? Mababalitaan nyo ba yun? Diba? Yung mga pinagbabawal na candy, nagsibali ka na naman. May mga snatcher na naman. May mga mandurukot na naman. May hold-upper na naman. Merong agaw motor na naman. Akyat bahay. Lahat na andyan. Panahon ni Tatay Digong, takot yan. Nagsilali sa niya. Nagpunta ng bundok yan. Oo. Yan ang katunayan na talagang iba yung panunungkulan ni Tatay Digong. O mga anti-Duterte, bakit hanggang ngayon hindi pa rin kayo makamove on? Bakit galit na galit pa rin kayo sa nakaraang rally? Bakit hindi nyo magawang tanggapin na walang kusang lumapit o kumaway man lang nung kumaway ang presidente? Yeah. Ibang-iba at kabaliktaran ang mga nangyayari nung kapanahunan ni President Duterte. Malayo pa si Tatay Digong, dinudugok ng mga tao, hinahabol niya yakap dahil isang magaling na presidente. At ano pa yung mga issue nyo? Mukhang pera at wala ng mga makain ng mga DDS na dumalo? Sure ba kayo? Isipin nyo free ride, pinangakuan ng free food, may 300 per head, may 500 per head, at may 1,000 per head. Free concert pa ni Andrew E. Sino ba ang hindi sasama? Sige daw, be. Ultimo nga ako na content creator ng mga Duterte, nag-advise ako sa mga DDS na dumalo sa rally.
Kasi kapag namigay sila ng ayuda at pera, sila din ang makakabenepisyo dyan sa rally. Pero ang nangyari, kagaya nung una, budol pa rin. Lahat ng pangako binitaw pero walang pakain. Ayun lang. Walang painom at ayaw palabasin. Kasi baka mag-uwian lahat at wala ng audience ang mga magagaling. Bagong Pilipinas daw, pero lumang mga kandidato. Diyan pa lang magtataka na kayo. Totoo. Ito na nga mga kababayan, may nag-comment sa content ko. Wala akong intensyon na ipahiya ito. Pero sa totoo lang naaawa ako sa mga taong ganito. Yung ganito ang klase ng pag-iisip. At ganito lang ang klase ng pagkakaintindi. Sabi niya pa gawain ni Digonio ang maghakot, ipunas niyo naman kay BBM. O sige nga. Doon sa mga nag-criticize sa'yo, boss, wala na silang maisip, no? Ibibintang pa kay Tatay Digong, hindi nga naghahakot si Tatay Digong. Wala sa bukabularyo ng mga Duterte na magbayad ng mga ganyan. Kung talagang gusto niyo ang mga Duterte, sasama ka talaga. Yan ang bukabularyo ng mga Duterte. Kaya, ewan ko dito sa mga, nagmamagaling. Eto na, mapunta tayo. Yung tawag dito pagpapatigil, inhiyain. Parang pumunta sila doon. Sila Atty. Torion, yung mga magaling na abogado, naghain sila ng parang, hindi ko alam kung motion o parang pinapatigil sa Supreme Court ang impeachment ni BP Sara. Pakinggan natin to para mas maganda. Sila na ho ang bahalang magpaliwanag. Eto na. Petition PRO against the impeachment complaint filed against the Vice President Sara Duterte. This is based on constitutional as well as legal grounds. We feel that the impeachment complaint is constitutionally deficient. It is a violation of pertinent constitutional provisions, and it is likewise jurisdictionally void. And the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That, in essence, is the foundation of our complaint. Why defective? It is very defective because first, it did not consider the 3 priorly filed impeachment complaints. It did not likewise consider due process to the Vice President, and it did not also follow the constitutionally prescribed verification process. And because of these 3 and other grounds, the impeachment complaint should be dismissed and not entertained, rather. Okay. Verification process. The verification process requires that it should be personally known. The allegations are personally known and studied by the respective congressman who signed it. And if you notice, the congressman who went there did not even know as to the subject matter of the discussion in the House caucus. And there was only around 3 hours between 12 o'clock to 3:15 before it was included in the additional House business reference. And by that time, we feel and we have reasons to believe that some of the congressmen were not even able to peruse the complaint as well as assess the evidences attached in the impeachment complaint. And therefore, this is defective. The verification requirement has not been complied with. And more importantly, there were 3 priorly filed impeachment complaints and which were not acted upon in the Constitution. Specifically, Article 11, Section 3 thereof mandates that upon receipt of the impeachment complaint, the same should be included in the House, in the order of business within 10 session days, and thereafter the Speaker should have referred it to the Committee on Justice within 3 days. And these are mandatory provisions which were not followed by the House of Representatives. And why? Because Francisco versus House of Representatives mandates that if an impeachment complaint is already referred to the Committee on Justice, the 1-year bar period shall operate. And if the 3 complaints were entertained, included in the order of business within 10 session days, and included within 3 session days in the Committee of Justice, referred to the Committee of Justice, then the 1-year bar rule would have operated, and the 4th impeachment complaint should not have been legally entertained. Well, it's up to the Supreme Court, but we pray that the Supreme Court will grant our prayers. Any and all questions we will entertain in Mac's restaurant. Alright, narinig nyo na ha. Petition pala itong hinihain. At syempre, suportahan natin yan, ipagdasal natin na i-grant ng
Supreme Court yung petition na hinayaan nila Attorney Torion. Kasi doon tayo, yun na magiging laban natin para matigil na itong mga bakulaw na ito, mga dorobo ng bayan na ito. Kasi ang issue rito ay ba-scam naman talaga eh. Kaya ito, tanyo, natatakpan na paunti-unti. Magaling eh. Magagaling sila eh. Magmamanipula sila. O pag na-booking na sila, gagawa na naman sila ng konting pantakip, hindi na makakalimutan ng taong bayan. Kaya nakaugat na ho yung baho. Yung baho ng mga dorobo na ito. Nakaugat na ho, nakatatak na sa utak ng tao. Ngayon, ano ito? Bakit bigla ka na lang bumaligtad? Bakit? Ang saklap naman, boss. Akala namin tunay ka. Nandahil lang nagkaroon ng konting gusto mong madaliin? Aba, baka mamaya susunod niyan, hindi ka nakilala ng mga tao. Baka maging ano ka na ngayon. Makakaliwat kanan ka na rin. Kuya, mag-isip-isip ka, hindi pa hulihan lahat. Anong nangyari? Ito mga kasama, kayo na ho ang intindi, pero bakit bigla siya nagbago? Ano ang nakain? Ano ang napakain? Sabi, meron daw kasi magandang biyaya ang binigay. Kaya siguro pumanig. Hindi man lang nag-isip, Hindi man lang niya inisip na pwede naman siyang, yung karir niya, pwedeng mawala na lang bigla dahil sa ginawa niyang ito. Ito, tignan natin kung ano yung balita rito. At susundutan natin, kung sino ito at bakit. Diba? Para maganda sa maganda, sila magbalita rito. Laban kay VP Sara. Kaya ang pagsasalin sa Pilipino ng salitang forthwith ay agad. Kaya dapat at kinakailangan ng Senado na gawin ito ang kanyang tungkulin na aksyonan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ng walang antala. Dito nakatuon ang sulat ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel Duterte. Ay, sino raw? Sa Pangulo ng Senado. Sa sulat ni Senador Pimentel, Senate President Francis Q. Escudero nakasaad sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, mababasa ang salitang trial by the Senate shall forthwith proceed kapag inihain na ang verifikadong reklamo o resolusyon ng impeachment. Bukod sa salitang agad, ang kasing kahulugan din anya nito sa Pilipino ay madali, bigla, dagli o karakaraka. Gayon din anya ang nakasaad sa pagkasali ng konstitusyon sa wikang Filipino na dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Bunsod dito, binigyan din ni Pimentel ang mandato ng saligang batas ng Senado na agad na isagawa ang impeachment case kay VP Duterte. Sa kasalukuyan, naghihintay pa ang Senado ng pagbabalik sesyon ng Kongreso upang formal na umaksyon sa articles of impeachment na ipinasa ng mababang kapulungan sa huling araw ng plenary session bago ang kanilang adjournment o recess. June 2 naman nakatakdang mag-resume ang sesyon matapos ang halos 4 na buwan na session break. Nauna na rin sinabi ni Senador Escudero na makaka-action lamang sila para sa impeachment court at impeachment trial kapag mayroon ng plenaryo. Kinumpirma rin ni Senador Coco Pimentel na natanggap na ng opisina ni Senador Escudero ang kanyang sulat para sa tagapangulo ng Senado. Sa ngayon ay wala pang tugon dito si Senate President Escudero. Yan muna ang latest. Ang bilis mo naman, kuya. Ang bilis mo naman magbago. Tignan natin mga kasama kung bakit nagbago ang ihip ng hangin. Oo, meron kasi ditong merong balita. Oo, ayon yan sa politiko. Ayan kokontra pa ba? Lakihan natin kokontra ka pa ba? Oo, wipe of tutut. Opposition leader appointed as special envoy to UAE. Kaya naman pala. Nag-shake hands ang ate. Nakipag-shake hands. Wala na tayong magagawa dyan, mga kasama. Ganyan talaga ang politika. Bukas, magkaaway na kayo. Kanina lang nag-shake hands kayo, bukas, iba na. Diba? Ano pa ang gusto nating malaman? Kayo na bahala humusga. Kuya naman, dapat naman, sinabi mo na lang sana noong panahon na talagang ayaw mo sa mga Duterte.
Hindi yung oo, ibig sabihin, hindi yung namamangka ka. Ang alam kasi natin dito, yung tatay mo, dating presidente ng PDP laban. Bakit? Parang sinuwag mo ata, di umano. Oo, mas maganda mga kasama, ito. Ang sabi dito, bully naging bubuli. Oo, yan ang pahayag ni Attorney Vic sa kanyang live. Ano meron dito? Bully naging bubuli. Mas maganda, intindihin natin mabuti kung ano yung mensahe. Para alam natin kung ano yung mga pahayag. Siyempre, ang kagustuhan natin, malaman yung mga katotohanan Pero, dahil andito na yung pambato natin, malalaman natin. Binabanggit naman ni Atty. Vic lagi yan Diba? Yung mga ganyang bagay, sinisiwalat niya. Kaya, mas maganda, maigi, eto na sila na magbabalita. Po yung elemento ng inciting to sedition, yung Article 142 ng ating revised penal code. At yan po ay magaganap lamang kung meron po ring makakapagpatunay na nagkaroon ng violation ng Article 139 ng revised penal code, yung tinatawag po nating sedition. Malinaw po doon sa naging pahayag ng mismong direktor ng NBI, biro lang yung salitang yan, joke lamang. Tama. At kahit mismo yung Senador Jinggoy Estrada na nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon, happy birthday sa iyo, Senator Jinggoy, sinabing yung konteksto niyan ay isang biro, malinaw na biro. It was said in jest and not to be taken seriously. Sapagkat alam naman ho natin kung ano ang karakter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte pag siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga followers. At through the years, subok na po iyan. That is how he connect with his listeners. Ngayon, kung ayaw niyong pakinggan si Pangulong Duterte, di maglipat kayo o maghanap kayo ng ibang social media platform o di kaya kung saan man kayo nanonood, lumipat po kayo. At wag na naman kayong gumawa ng isa na namang distraction or deviation. Tama. Kay Paolo Grafi, Attorney Vic, shoutout po, classmate po, mother ko, UST Law School. Oh, Paolo Grafi, you're making me feel so old. Ang classmate ko, nanay mo na. Kamusta sa nanay mo? Sana binanggit mo yung pangalan. I'm sure marirecall ko yan. Kay De Leon Jan, basta Duterte, panalo na kayo dito. Basta Duterte, panalo na kayo dito sa Catanduanes. Sir Vic Rodriguez, maraming salamat. De Leon Jan 1 at Paolo Grafi, please send my regards to your mother. At ganun din, kamusta po ang lahat ng kapwa ko Tomasino, mga nag-graduate sa University of Santo Tomas. Kung ayaw nyo marinig yung mga biro ni Tatay Digong, huwag nyo panoorin. Lalo na itong mga bakulaw, mahilig manood Tapos pag nagsalita si Tatay Digong, nasasaktan. Mantakin mo ba naman Oo, pati ba naman senador ka ba? Senador ba kayo? Senador nga alam yung biro ni Tatay Digong, tapos kayo gusto nyong, eto na nga, may nagmamagaling. Akalain mo, hindi naman sila kasama sa issue, siya ang nagsampa. Kilala nyo ba yun? Sabi niya, ano daw yun nasa taas daw yun pero, ang maganda dyan, ituloy natin yung usapan dito kanina. Ito yung mga bagay-bagay na dapat nyo itong intindihin Yung statement ni Robin dito. Ituloy lang natin Killer Smile, since nasa social media ka na, cite one event or one specific situation na naghakot ang mga Duterte na para sa audience nila. Magbigay ka ng artikulo or magbigay ka ng video. Pangalawa sa sinabi mo, mata ko ba ang sumakit? O yung mata nyo kasi baluarte nigdigon nyo pero rally niya nilangaw, ang rally ni PBBM dinumog. Mga tanong kita, Killer Smile, nagbabasa ka ba talaga? O nakikimarites ka? Prove ko sa'yo Sabi mo, baluarte ni Digong ang hindi dinumog yung rally. Ang ibig sabihin niya dito mga kababayan, yung naganap na event ng PDP. Saan nga ba ginanap yung event ng PDP? Mismo dyan sa San Juan City. Saan nga ba yung San Juan City? O ayan City of San Juan, National Capital Region. Baluarte ba yan ni Digong?
Ang baluarte ni Digong Davao at si Baste ang mayor doon. Si Francis Zamora naman ang mayor ng San Juan ngayon. Balik tayo dito sa sinabi mo. Nilangaw ba talaga ang rally ni Digong? Saan nga ba ginanap sa San Juan City yung event ng PDP? According to ABS-CBN News, Club Filipino in Green Hills, San Juan City. Ang tanong, gaano ba kalaki yung venue? Based on my research, nasa 6,700 square meters lang ang laki. At yung hall niya, ganyan lang karami ang capacity. Matatawag ba yan na rally? Pero mga kababayan, kahit ganyan lang karami sa pisikal, grabe naman sa online. Killer Smile, dinumog ba talaga ng tao ang rally ni PBBM? Based sa mga nanood, sa online mismo, 29,600 views lang kay BBM. Habang yung sinasabi mong nilangaw, 1.4 million views sa online. Kaya next time... So, sa online pa lang, durog na sila. Oo. Ngayon, ano bang problema dito? Nagkaharap na eh. Kasi nagkaroon ho ng... napalaki ho kasi yung issue. Pero, sa tingin ko dito, meron lang atang hindi na naintindihan sa statement. O kaya, medyo, nagkaroon ng medyo maanghang Pero, doon naman sa maanghang na salita na yon, wala naman patungkol doon. Sabihin, walang tumbok. Intindihin kasi ng mga tao. Intindihin ng mga bulager. Kasi yung ibang bulager, nakikisaw-saw, pinapalaki, dapat iniintindi kung ano yung mensahe. Eto, ipasok natin na si Senador Marcoleta at yung, anong pangalan nito? Si Sir Tariela. Nagharap na. Eto, ano yung meron dito? Tignan natin, ha? Kayo ho ang bahalang humusga, mga kasama. Legislator, and then you wait until you are recognized by the chair, okay? Yes, sir. Thank you. Thanks, sir. Please proceed. You said that you did not say that I am a traitor, but it is in the social media. Did you take an effort to clarify that so that you could not mislead people because they might believe that you have said that? It is only now that you are disowning this statement. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, sir. To the Honorable Marcoleta, sir. Let's put it on record. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay kathang-isip lamang po. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Mr. Chair, sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I cannot recall, Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo dyan, merong nagsabing katang-isip. Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it, sir. Meron kang katang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The katang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos. Kaya nga, you are now in SONA. Kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization. Alam mo, Commodore, ang procedure. Tama. Mr. Chair? No, you have to answer, Mr. Chair. Alam mo yung procedure kung paano maitatala, kung paano natin papangalanan ang isang karagatan na tayo ang may-ari. You know the procedures, right? With respect to the 19th Congress who passed the you have Republic to Act answer my question, 12064, Mr. Chair. the Philippine Maritime Zones Act, sir, the West. Kindly repeat your question. You know, Commodore, the procedures on how we can register the name of a maritime area that we control or that we believe it is ours. You know the procedures on how Yes, to sir. register. Okay. So, ano na po ba? Nakarehistro na po ba? Nairehistro na po ba natin yung West Philippine Sea?
Sir, with regard to your question, there must be a legislation and then submit it to the international. Oo nga, meron na po tayong legislation. Yes, As a matter of fact, nagagawa na po yung Congress. Kailangan po talaga yon. Yes, sir. Nagpasimula tayo sa administrative order pero kulang yon. Kaya nga po ang Congress gumawa para tulungan po kayo. Okay, sa ngayon po, sa tagal na po ng proseso, yun po yung dapat ninyong palaging gagawin. Kailangan lahat ng lakas natin gamitin, maparehistro po natin. Pero ngayon, hindi pa nakarehistro. Tama po. Again, sir, answer your question. Steps by step. Yes, sir. Please answer the question directly. The question calls for a yes or no. No, sir. If it's in IHO, yes, through legislation. Sinasabi ko yung IHO because this is the only world body that officially names a particular area of the sea. Kaya sa konteksto po ng pinag-uusapan natin, kaya ko lang nasabi, sapagkat hindi pa po nakatala, we need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon, Mr. Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Mr. Chair, wala tayong dispute. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir, there's a limitation. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, tatang isip o bla 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 at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. But kumalat na sa social media, kaya nga tayo nandito. These are the excesses and the abusiveness of social media, Mr. Chair. Nangyari na. Kahit na ilang libong mag-explain ka dito, yung tao narinig na nila na ikaw ang nagsabi. Because meron ka pang litrato doon Yan harapan na ho sila. Oo. Tignan lang natin kung ano yung kakakantungan nito. At maganda at nagkapaliwanagan. Diba? Oo. At doon sa mga issue na impeachment, abangan natin kung pagbibigyan ng Supreme Court yung hinahain na petisyon nila Atty. Torion. Abangan natin mga kasama. At abang-abang din kayo kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, huwag kang pauli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!